Hello po, kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, meron naman po tayo kukomentuhan mga katambay. Samahan niyo po ako. Ito pong nakarang balita po. Dito po lalo sa Davao City ay talagang balitang-balita po sa ating bansa, sa ating media at sa social media. Yung pagsibak po sa mga kapulisan po sa Davao City, 35, 35 pong kapulisan at kasama po ang mga sinasabing mga direktor po o matataas na opisyales ng lungsod, ang Davao City. Ito po, pakinggan po natin mga katambay, ang kaganapan at balita at komentuhan po natin mga katambay. Nakatalaga na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Police Regional Office 11 ang 35 pulis ng Davao City PNP na tinanggal sa pwesto. Kabilang dito si Davao City PNP Director Police Colonel Richard Badang, 23 non-commissioned officers at 11 station commanders at kanilang deputy for operations. May 23, unang tinanggal si Badang bilang City Director matapos ang mahigit 2 buwang panunungkulan nito. Tinanggal naman ang 34 na officers at PNCOs itong May 24 ng gabi. Ang administrative relief ay may kinalaman sa kaso ng war on drugs sa lungsod kung saan ilang drug personalities ang napatay. Sa inilabas na pahayag ni Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Aligre Martinez, ito ay batay sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service para bigyang daan ng investigasyon ng pagkamatay ng 7 drug pushers sa lungsod. Bahagi lamang umuno ito ng procedural due para sa transparency at accountability ng kanilang mga public officers. May sapat din anya silang batayan para ipatupad ito. Tiniyak din ng PRO 11 na patas ang gagawing investigasyon sa war on drugs. Maaari naman anyang maibalik sa pwesto ang mga nirelieve na pulis kapag mapapatunayan na wala silang kasalanan sa pagkamatay ng ilang mga drug personalities. Nagpapasalamat naman ng PRO 11 sa Davao City Government sa patuloy na pagsuporta sa kampanya ng PNP sa peace and order sa lungsod. Naglabas din ng pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kinundinan nito ang ginawang aksyon ng PNP kaugnay sa war on drugs. Ayon sa alkalde, isa umano itong pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa mataas na posisyon. Ikinababahala rin nito ang naging epekto ng kakulangan ng transparency sa mga otoridad. Nananawagan naman ang transparency si Mayor Baste sa umano'y hindi makatarungang aksyon ng PNP. Mula March 23 hanggang 26 ngayong taon, 7 drug personalities ang nasawi sa Davao City matapos umupo sa pwesto bilang City Director si Badang noong March 22. Sa turnover ceremony kay Badang noong March 22, nagdeklara rin ng war against illegal drugs si Davao City Mayor Baste Duterte sa lungsod. Sa datos ng Davao City PNP mula March 22 hanggang May 24, 2024, 345 na ang arestado sa illegal drugs operations sa Davao City. 283 dito ang sinampahan na ng kaso. Lalaine Moreno, UNTV. Ayan po mga katambay, nakita po natin sa balita, napakinggan po natin sa balita mga katambay. Talagang, yung operation po talaga ng Davao. Dahil alam naman po natin ang Davao, talagang kahit po sa mga nakaraang pahayag po ng mayor po ng Batang Duterte, talagang po ang droga po sa kanila, hindi po sa kanila nanggagaling, hindi po sa kanila, hindi po doon nagpo-produce ang droga. Ipinapasok po sa Davao ang droga. Yun po ang mga datos na sinasabi po sa mga nakaraang pahayag po ng Batang Duterte, ang Mayor Baste, na talagang nasa laki po ng Davao City, napakarami pong entrance na po pwede pong pasukan at makakapasok po ang illegal na droga. Ito po ang talagang number 1 na tinututukan po kahit po ni dating Mayor o Vice President po natin at dating Mayor po ng Davao, yun din po ang kanyang pulisiya na hanggat maaari makontrol ang droga sa syudad. At lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, talagang ayaw na ayaw niya po ang droga sa kanyang syudad at sa bansa dahil ito po'y sumisira ng ng ulo at kinabukasan ng gagamit ito mga tambay. Kasi once lalo ang isang padre di pamilya mga tambay, malulong o madre di pamilya, talaga ang ina ng tahanan natin malulong sa droga, sira po ang pamilya mga tambay. Lalo din ang mga anak natin. Walang kinabukasan po diyan. Pero ito, sa kabila po nito,
ang pagsibak po dito po sa 35 nga kapulisan at kasama na rin ang mga direktor, ang matataas na kapulisan natin. Ang mga ito po yung mga general po ito mga katambay na nasibak. At dahil daw po sa pag-iimbestiga dito sa mga drug operation ng drug war ng syudad mga katambay. Kung si Kamanong po ang tatanungin nyo, komento ni Kamanong, mas gusto ko na yung meron pong ganito po sa isang siyudad, lalo kung ako taga doon sa Davao mga katambay. Mas gusto ko na maging mapayapa na talagang hindi laganap ang droga. Kasi ang nagkakaproblema lang naman diyan mga katambay, ang nagkakaproblema lang naman diyan, yung pinapasok yung illegal na hanap buhay na yan, yung illegal na bisyo na yan, sila lang po ang nagkakaproblema diyan mga katambay. Kung ito pong mga tao na ito na sinasabing doon sa drug operation, ito po'y handa na po ito. Dahil ito po'y kargado at talagang pinasok po nila itong bisyo na ito o negosyo na ito, di umano. Talagang handa na po ito. Ito pong mga tao na ito, mga kababayan natin na pinapasok pong hanap buhay na droga o paggamit o bisyo na droga. Talagang ito pong mga klase na ganito nating kababayan, talagang kumbaga sa sa realidad, talagang yung kalahati po ng kanilang paa, nakasawsaw na sa hukay, mga katambay. Dahil alam naman natin na ito pong droga, talagang nagiging krimen po ito, mga katambay. Lalo pagka kargado ka. Ang mabigat lang po, ang nakikita lang po ni Kamanong, mga katambay, tahimik po ang lalo pang human rights, di umano, at ang ating gobyerno ngayon. Pagka ang nagkakaproblema po ay mga normal na tao. Kung ang nagkakaproblema po, ang damage, lalo ang sangkot sa krimen ay mga addiksyones, mga bangag na talagang sumisira sa ulo ng bawat gumagamit ito at nagiging problema po ang ating mga normal na kababayan. Tahimik po ang human rights diyan, mga katambay. At di umano, tahimik din ang mga makabayang black diyan, mga kabayan. Mas pinoprotektahan po nila yung ganitong sistema na maging laganap ba dapat ang droga? Talagang hindi ba natin dapat sutilin yan, mga katambay? Di ba? Kasi kung hindi ka magkakaroon ng war on drugs, mga katambay, magiging tututukan mo yung droga. Magiging kampante po ang bawat isa. Dahil nakikita po natin, pati po ngayon, ang ating mga kapulisan, hirap na hirap pong gumalaw. Dahil sa sistema po natin ngayon, nakikita po kasi ng mga kapulisan na po pwede po silang matanggal sa serbisyo, lalo pong gagampanan nila yung sinasabi po nilang katungkulan na maging mapayapa po ang mga Pilipino at ang ating bansa at ang ating syudad. Dahil ito po ay problema ng bansa at ng buong mundo, ang droga. Pero po sa kabila po nito, ito pong mga kapulisan natin gumagawa po ng kanilang trabaho para maging mapayapa po lalo ang syudad ng Davao City. Ito po naging sukli sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin. Yung matanggal sa serbisyo. Alam naman natin, pag natanggal sa serbisyo ito, mga walang makukuha po ito, lalo sweldo, tanggal po yan. At mga benepisyo. Sana hindi po tuluyang matanggal ang ating mga kapulisan, mga katambay. Na talagang yan talagang mawala na dahil lahat po ng kanilang paghihirap, talagang mawawala po yung kanilang sakripisyo at sinasabing pambuhay sa kanilang pamilya, mawawala po lahat yan dahil po dito sa gampanin lang nila na maging mapayapa po ang syudad na kanilang pinagsisilbihan, mga katambay. Dahil mismo ang mayor ng syudad ng Davao City, talagang masama ang kanyang kalooban, di umano. Dahil hindi nagiging patas po ang nangyayari po ngayong sitwasyon. Yung gampanan mo ng tama at alagaan at protektahan mo ang mga normal na tao sa iyong syudad na hindi lumaganap ang droga. Dahil alam naman po natin, mga katambay, yung mga walang war on drugs sa ating bansa, meron po tayong datos. Katulad po ng Manila at Quezon City na walang war on drugs, mga katambay. Yan po nasa datos po yan. Dahil yan po napakataas po ng krimen yan. Ayon po dito sa nilabas dito po sa social media at sa sinasabing nasa Google po yan, kahit i-Google natin sa ibang bansa, yung mga nagse-survey po.
sa Southeast, sa buong Southeast Asia po mga katambay. Nangunguna po ang Manila sa siyudad na pinakamataas ang krimen, droga, mga katambay. Ganon din ang Quezon City. Sila po ang you know, nagsusunuran. 2 taon na po, di umano mga katambay, na napakataas dahil wala. Ganyan po ba ang kailangan mangyari sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating siyudad, na hindi natin tututukan yung paglaganap, paggamit ng mga kababayan natin sa illegal na droga. Dahil pag merong pumapasok na droga na hindi natin tinututukan, yan po'y nagagamit ng mga kababayan natin Pilipino na nagiging, bisyo po yan. Bisyo na napakahirap tanggalin. At yan po'y nakakasira ng kinabukasan, ulo ng bawat gagamit niya mga katambay. Kaya itong ginagawa po ng mayor ng Davao, si Kamanong po, sumasang-ayon po si Kamanong sa ganyang sistema na mas maganda po na layuan po natin ang bisyo ng droga kung ayaw po nating magkaproblema mga katambay. Kasi marami pong pamamaraan para po tayo kumita ng pera. Hindi po dapat mong gawing negosyo o hanap buhay ang droga at lalo yung paggamit diyan mga katambay. Kaya po dito po sa nakikita ni Kamanong na talagang ganito po ang ginagawa po ng ating mga sa ating mga kapulisan ginagawa nila di umano. Talagang wala na po magiging agresibo po na tutukan ng droga sa ating bansa dahil talagang yung takot ng isang general ng pinakamatataas na na posisyon na napupunta sa mga city provincial. Alam naman natin na yan hindi bababa sa ang posisyon niyan major, colonel at general, yung mga one-star general, mga tambay. Tututukan pa ba natin yan? Dahil, siyempre, ikaw ba naman, isang, direktor. Tapos, gusto mo lang sumunod sa mayor na kailangan malinis ang droga sa aking city. Tapos, sa kabila nun, yung pinakamataas, di umano, DILG, na direktor mo, na may hawak sa buong, LGUs at kapulisan ng ating bansa, magkakaproblema ka. Dahil, hindi po nila pinatutupad, di umano, ang war on drugs. Di po ba? Logic lang po yan Kaya sa tingin po ni Kamanong, talagang lalala po ang droga sa ating bansa. Dahil yung mismong, tumututok na, ma-maintain, mapuksa, kahit papaano ang droga sa kanilang syudad, nagkakaproblema mga tambay. Lalong-lalo po ito po, sa nakikita po rin ni Kamanong, sa susunod na mga araw o panahon, magkakaproblema na rin po ang mayor ng Davao, mga tambay. Ito si Mayor Baste. Ito po, sa nakikita ko po, hindi po rin ito tatantanan ng mga issue, lalo po pagdating po sa droga, mga katambay, dito sa ginagawa niyang war on drugs. Dahil nakikita naman natin mga katambay kung ano po nangyayari sa mga mayor, mayroon pong mga natatanggal sa pwesto, gobernador, ganun din po. Kaya wag naman sana mga katambay, yung gumagawa ka ng tama para sa mga normal na tao sa nasasakupan mo, ikaw pa yung magkakaproblema sa bandang huli. Di po ba mga katambay? At nakakatakot po. Kaya ingat-ingat po tayo mga katambay. Lalo po ngayon, nagbabalikan po ang, mga adiksyon sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating syudad. At nakakapasok na naman po ang bulto-bulto, tuni-tuniladang droga sa ating bansa. Doble ingat po tayo mga katambay. At talagang sa nakikita po ni Kamanong, pati po mga kapulisan natin, nakaposas po ang kanilang kamay sa paggawa po ng drugs, war on drugs po mga katambay sa ating bansa. Kaya ingat na lang po tayo mga katambay. Ganun po talaga bawat administrasyon may kanya-kanya pong panukala at pinatutupad. At ang isa pang matinding problema dahil nga po ang ating daw Commander-in-Chief di umano, lulong din daw po di umano sa droga at sangkot din po. Dahil dun po sa mga nakaraang pahayag po at pumutok po, pati international na ban, yung banda ng, na nasa Briton, nagpahayag po na di umano, supplier daw po nila ng droga ang Pangulong Marcos nung mga panahon na ito'y kabataan pa, mga katambay. Ang Rolling Stone Band ang nagpahayag po niyan, di umano. Kaya nakakalungkot po mga katambay na sa panahon po natin ngayon,
mas pinoprotektahan po ang mga gumagawa at talagang mga addicted sa droga kaysa ro sa mga normal na mga tahimik at mapayapang namumuhay sa ating bansa, mga katambay. Ganun po talaga. Mga katambay, kung meron po kayong mga komento at hindi kayo sumasang-ayon sa komento ni Kamanong, pwede rin niyo po i-comment sa ating comment section, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagte-thank you po, nagpapasalamat sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.